Nag-react na rin po siyempre yung mga kakampi ni Bato de la Rosa sa Senado. At isa dito, sa agad na nag-react si Alan Peter Cayetano. I-share ko sa inyo yung kanyang official statement po sa balita ngayon na nag-issue na ng warrant of arrest yung ICC laban kay Bato de la Rosa. Kalyado kasi, opinion change but principles remains. That is how we preserve justice and protect democracy. Wala pong justice nung panahon ni Digong. Kaya nga po sa ICC, final yung kaso. Kasi sa paniwala ng mga complainants po, walang hustisya pag dito sa Pilipinas. Sabi pa niya, and let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na rin po siyempre yung mga kakampi ni Bato de la Rosa sa Senado. At isa dito, sa agad na nag-react si Alan Peter Cayetano. I-share ko sa inyo yung kanyang official statement po sa balita ngayon na nag-issue na ng warrant of arrest yung ICC laban kay Bato de la Rosa. Ito mga kababayan, pag-usapan natin 2 hours ago pa lang as reported ng GMA News, Alan Peter Cayetano. Statement of Senator Alan Peter Cayetano on the alleged arrest warrant issued by the ICC against Bato de la Rosa and the Supreme Court's rules on extradition November 8, 2025. Sabi ni Cayetano po, our nation's strength has always rested on one foundation, our faith in God, in the law, and the institutions that uphold both. The Supreme Court rules on extradition proceedings remind us that if we are to restore the people's trust in government, we must once again be a nation guided by principle and law through the aid and guidance of the Almighty, and not by the shifting winds of politics or personal prejudice. Doon pa lang mga kababayan sa unang statement ni Alan Peter Cayetano po, masasabi natin questionable na. Kasi yung kanyang mga dinidepensa po ng mga personalities tulad po ni Bato, na tulad niya ang amo si Digong. Kaya nasabit si Bato kasi siya yung chief implementer po ng war on drugs na walang pagrespeto po sa human rights. At yung kanyang amo na si Digong po, malala. Pati yung Diyos po, pinagmumura. Kaya itong sinasabi niya na faith in God, dapat isabi niya yan sa kanyang amo na si Digong. At yung sinasabi niyang rule of law, dapat kay Digong niya yan sinabi. Kasi yung rule of law, hindi nangyari sa panahon ng kanyang amo. Rule of Digong, hindi rule of law. Labag sa batas. Di binigyan ng due process yung mga nadisgrasya sa war on drugs. Ang batas noon sila Kaya doon pa lang po sa unang statement, questionable na po yung statement mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, unang paragraph pa lang. Kaya nung binasa ko po yung pang-reaction, walang makumbinsi sa naging post mismo ni Alan Peter Cayetano. Mamaya basahin ko po yung mga reactions ng mga netizens sa mismong post po ni Cayetano. Lahat kontra sa kanya, lang makumbinsi. Ituloy muna natin yung kanyang mga pinagsasabi. Sabi niya pa, the court has drawn the line clearly. Extradition in all acts of justice must be rooted in law, in due process, not in bias or emotion. Yun mismo po yung binay-relate ninyo, yung due process. At yung dinidepend ninyo ng mga personality, si Digong, si Bato, full of emotion. Kung magbanta ng kill, wagas. Lahat na lang po, kill. Pati si Bato ganon. Yung previous administration po, full of emotions. Lagi na lang po bukang bibig, kill. You see? Kaya nga may kaso sila, crimes against humanity. Kasi yung kill orders po ni Digong, in-implement ni Bato. You see? Kaya lahat baliktad po itong mga pinagsasabi ni Cayetano. Kalyado kasi.
Opinion change, but principles remains. That is how we preserve justice and protect democracy. Wala pong justice nung panahon ni Digong. Kaya nga po sa ICC, final yung kaso. Kasi sa paniwala ng mga complainants po, walang hustisya pag dito sa Pilipinas. Pati nga yung impeachment laban kay Sara, hindi matuloy-tuloy dahil nandyan kayo mga Duterte senators. You see, nasa ng hustisya. Kayo yung naging dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa mga kaalyado ninyo. Inonsente ninyo, hindi ninyo sinaway. Kasi magkakaibigan kayo, magkakaalyado kayo. Sabi pa niya, to our people especially, those following the developments involving Senator Ronald Bato de la Rosa, I want to assure you, no one is above the law and no one is beneath its protection. Yan ang problema sa inyo. Lagi ninyong sinasabing no one is above the law. Madalas po yung previous administration, binaluktot na yung batas. Pati nga kayo yung konstitusyon, pati yung forthwith, naging archive. O di ba? Kaya walang maniwala sa inyo. No one is beneath its protection daw. Hindi yun na-feel ng mga mamamayang Filipino. Kaya pumunta sa yung mga complainants lalo. Kaya pumunta sa ICC. Kaya mga pinagsasabi ninyong no one is above the law. Hindi yun na-feel ng mga pamilya ng biktima ng AJK. Every Filipino, whether senator or citizen, deserve equal treatment and the full measure of due process. Wala pong due process na nangyari during the Duterte administration. Pero ngayon sa Marcos administration, may due process. Ito nga po na warrant of arrest laban kay Digong na kini-question sa ICC. Pati itong gusto ninyong i-question na warrant of arrest na sabi inisyu ng ICC. Ang ibig sabihin nito, binibigyan si Digong at saka si Bato de la Rosa ng due process. Kasi pag hindi, kill na sana. Ang walang due process po, yung kill. Pero ito pong kailangan niyang humarap sa ICC. Ito mismo yung due process na sinasabi po ninyo. The same constitution that shields the powerless from abuse also holds the powerful accountable. Walang shield po during the previous administration. Yung powerless po, nandun na sa sementeryo. Lahat na naging kaluluwa. Ngayon pa lang sila posibleng mabigyan ng hustisya doon sa ICC. At walang kasalanan yung Marcos administration kasi yung nag-file mga pribadong complainants at final siya panahon pa ni Digong, 2017. Yung mga powerless, walang shield nung previous administration. Pero gusto ninyong gamitin yung shield ng konstitusyon sa powerful na tulad ni Digong at sa ni Bato de la Rosa. Tama po. Wala nga kayong statement patungkol sa mga nabiktima ng AJK. Lagi lang yung kampo ng mga Duterte, lagi kayong may sinasabi na dapat dumaan sa due process. Pero yung mga na-deny ng due process, yung mga na-AJK, wala kayong sinasabi. Di ba? Yan ang masama. Senador kayo ng Pilipinas, ibinoto kayo ng mga mamamayang Filipino, pero nandun kayo sa mga barkada ninyo, nakakampi yung mga political allies ninyo. Ang lagi ninyong kinakampihan, hindi po yung mga mamamayang Filipino. Pero sumusweldo kayo mula sa taxes ng mga mamamayang Filipino, hindi man sa mga Duterte at sa barkada ninyong si Bato nagpapasweldo sa inyo. Pati si Bato pinapasweldo ng mga mamamayang Filipino. Dapat sa mga mamamayang Filipino kayo naglilingkod. Kumakampi, hindi sa mga Duterte, political allies ninyo. Sabi pa niya, I call on the Senate leadership to uphold this principle by protecting both the institution and the integrity of our laws. Let us show that the Senate stands not for privilege but for fairness, that we will uphold for our members only what we are willing to uphold for every Filipino, justice without bias and equality before the law. Hindi namin po nakikita yung walang bias sa inyo. Lagi man kayong bias. Bias kayo pagdating sa mga kaalyado ninyong mga Duterte senators. Lagi kayong nakadepensa sa kanila. Not sa interest ng mga mamamayang Filipino. Malinaw po yun. Not sa accountability ng mga officials na kaalyado ninyo. Kinil nga ninyo lahat ng mga kaalyado ninyo. Lalo na si Sara Duterte. Di ba ganon? Huwag kami Alan Peter Cayetano. Sabi pa niya, when the law is applied faithfully and without fear or favor, walang faithful application of law sa inyo po.
Yan ang sinasabi ninyong fear of favor. Yan mismo yung wala sa inyo. Kasi pag pabor sa inyo at sa kaalyado ninyo, okay. Di ba? Kahit mali, okay. Trust in government will follow because in the end, it is now our positions of politics that define us. It is our principles, our conscience, and our faith. Yan nga yung naging dahilan kung bakit wala nang tiwala haros. Butit na palitan yung Senate President. Nawala yung tiwala nang kayo pa yung namumuno dyan sa Senado, mga kaalyado ninyo, sa pamumuno ni Chis Escudero, at kayo nasa majority. Sabi pa niya, and let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores. Yan laging sinasabi ninyong politika ito. Walang politika dito po. Walang politika sa ICC. Sa ICC po, ostisya. Ang kaso ni Digong at ni Bato, crimes against humanity. Walang politics kasi ang mga complainants po, hindi man politiko. Ang mga complainants, yung mga biktima ng war on drugs, yung mga na-AJK, lagi ninyong inuugnay sa politika. Yung kaso, 2017, wala pa sa politika yung ating Pangulong Bongbong. Paano may politika? At yung panahon na yon, hindi pa ninyo inaaway, hindi pa inaaway ng mga Duterte ang Marcos. You see? At hanggang ngayon, hindi man nangaaway ang mga Marcos sa Duterte. Pero yung Marcos, inaaway ng mga Duterte. Pati po ninyo, ever since, kasi anti-Marcos po kayo. Kitang-kita doon sa presidential election noong 2016. Lagi ninyong ina-accuse ng magnanakaw yung Marcos. Di ba't hindi ninyo pinakulong? Di ba? Magnanakaw. Asan ang ebidensya? Bakit yung mga desisyon ng mga husgado sa buong mundo, ipawalang sala yung Marcos? But to serve the truth, the law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unite us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Wala man po, baseless man po yung sinasabing ginagamit yung batas as a weapon. Baka yung previous administration, ginamit yung batas as a weapon. Binaloktot pa nga yung batas na okay na yung kill. Di ba? Walang due process. Sentensyado agad, death penalty. Kahit walang death penalty na dito sa ating bansa. And si Digong, si Bato de la Rosa, and other accused of crimes against humanity, pag napatunayan silang nagkasala, walang death penalty po. So, mapalad pa sila kasi sa ICC walang death penalty. Pero yung AJK po, penalty of death na without due process. Yun ang dapat tingnan po natin. Kaya lang bulag po kayo kasi kaalyado kayo. Mahal na mahal ninyo yung mga Duterte. Kahit mali yung mga ginawa. Ngayon si Bato, ang sabi inisyuhan na ng warrant of arrest, taranta kayo ngayon. Ang dapat ninyong gawin, anyway, sabi ni Bato de la Rosa, miss na miss niya si Digong, ito na yung pagkakataon para maasikaso niya doon sa ICC, si Digong. O di dalawa na sila. Sunod, si Bongo. Di tatlo na sila. Di ba? Sabi sasama si Robin Padilla kasi sabi niya walang iwanan niya. Sinabi yun, 2023. Yan o. Itanong natin kay Robin Padilla, oy kabayan, di ba sinabi mo to, 2023? Kung huli nila si Bato, isama na nila ako. Walang iwanan nga eh. Kasi sanaw daw siya sa priso. O di okay. Sumama na rin siya doon. Di ba po? Kaya walang makumbinsi sa mga netizens ni Alan Peter Cayetano. Yan o. Emilyn Alvarez, the fake ambassador of the Lord Jesus Christ, Alan Cayetano, had spoken. Sabi ni James de la Cruz, the ICC issued a warrant of arrest, not a judgment of whatever case is being arrested for. Sabi ni Jeff, therefore Republic Act 9851, Section 17 must be followed. It says there that the Philippine government may surrender the suspect. That's what the law said. Yan ang sabi sa batas. Once na na-determine na yung warrant of arrest is, lawful. Lawful yun kasi galing sa ICC. Sabi ni Cindy Villabona Ignacio, this is not about politics. It's about giving a voice to those who were silenced during your favorite president's time and allowing them a chance at justice. Sabi ni Sir Cruz, I really feel that Senator Alan deeply supports Duterte family, including high-ranking supporters like BP Sara, Senator Bato, Marcoleta, among others. Senator Alan is very critical when it comes to legal principles.
But when some alleged DTS officials speak bad statements, he never reacts. Yun nga po, bias masyado. Quoting Bato de la Rosa, sabi ni Alan Alforte Jr., bring it on. Quiz granted po. Sabi ni Rio, the ICC law to enforce the HEK or Crime Against Humanity case has been filed at The Hague, not in the Philippine court. Sabi ni Von, let Bato defend himself, surrender to the court and determine if he's guilty or not. His case is not political. It's a moral accountability. Sabi ni Rogelio, the ICC is an international court in practicing due process. That's why it undergo trial. You have nothing to worry about if found guilty or not, which either decision of the court shall be in favor to the accused or the other way, both justice shall apply. The act of the government to abide in accordance with Republic Act 9851 Section 17 is legal. You being a senator of the Republic can exercise power, which we as citizens is mandated by law to abide. So with the provision stipulated under articles of the law, must do the same thing. Walang pumabor kay Alan Peter Cayetano. You see? Anyway, tingnan na lang natin kasi hindi pa po verified. Ewan ko kung saan galing yung information ni Ombudsman Remulla. Pero baka hindi man basta yon magsasalita kung hindi credible yung source ng information niya na may lumabas na po na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Diba pa? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.